Alice POV. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng mansyon. Basta nakita ko na lang aking sarili na nasa loob ng aming silid ni Miguel. Umiiyak at di maalis sa aking isipan ang aking nasaksihan kanina sa mall. Sobrang sakit. Halos 2 araw ko naghintay sa tawag niya, pero nandito lang pala siya sa Pilipinas. Hindi man lang nito nagawang magmensahe sa akin. Halos mabaliw na ako sa pag-aalala, pero nakita ko na lang kasama niya pala si Corina. Akala ko tutuparin niya ang pangako sa akin, pero ano to? Bakit ganito? Dapat talaga hindi na ako naniwala sa kanyang mga sinabi noon. Dapat di ako nagpadala sa bugso ng aking damdamin. Mahirap na talagang magtiwala. Yung akala mo hindi ka lolokohin ng taong lubos mong pinagkakatiwalaan. Pero bigla mo na lang siyang makikita sa isang lugar na may kasamang iba. Sobrang sakit. Hindi ko matanggap ang lahat ng to. Ngayon pa na buong buso ko ng pinagkatiwala kay Miguel, pati kaluluwa ko. Isa akong talunan habang buhay. Wala na siguro talagang pag-asa pang lumigaya ko. Hindi naman ako ganun kasamang tao para parusahan ng Diyos ng ganito katindi. Agad akong pumasok sa loob ng walk-in closet at pinagkakalat lahat ng gamit ng mahawakan ko. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa matinding galit. Hindi ko to kaya. Hindi ko na kaya pang magtagal sa mansyon na to. Tama, aalis ako. Ayoko na siyang makasama pa habang buhay. I hate him. Niloko niya ako. Sobrang sakit. Pagkatapos kong maikalat lahat ng gamit sa loob ng walk-in closet, ay agad akong lumabas ng kwarto. Diretso ako naglakad papunta sa kwarto ng kambal at nagulat silang dalawa na makita akong umiiyak. "Mommy, what happened? Why are you crying po?" Tanong ni Maine sa akin. Pinahid ko ang luha sa aking mata at seryoso silang hinarap. "Aalis na tayo sa lugar na to. Babalik na tayo sa dati nating bahay," wika ko. Kapwa naman nagulat ang kambal. "Why po? Mas gusto na po namin dito sa mansyon kasi maraming toys. Isa pa gusto namin kasama si Daddy," sagot ulit ni Maine. Lalo naman akong napahagulhol sa sagot nito. "Bakit? Ayaw niyo na ba sa akin? Mas gusto niyo na ba kay Daddy?" Tanong ko dito sa kabila ng paghikbi. "Not like that, Mommy. We love you din po pero mas maganda kung kasama natin si Daddy. Ayaw na namin tinutukso kami sa school dahil wala siya," sagot ulit ni Maine. "No, sasama ako sa'yo, Mommy. Hayaan na lang natin si Maine kung gusto niya dito. Kung gusto niya pong umalis, sasama po ako." Naiiyak na sagot naman ni Alexos, sabay yakap sa akin. Lalo naman ako napahagulhol, sabay tingin kay Maine na umiiyak na rin. "Ayokong iiwan si Daddy, please, Mommy. Wag na po tayong umalis dito. Nag-promise si Dadding babalik siya, kaya intayin na lang natin siya," umiiyak na sagot ni Maine. Naikuyom ko ang aking kamao. Ayokong madamay ang anak namin sa gulo namin ni Miguel, pero mukhang mas magiging apektado sila sa mga nangyari. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nag-iiyakan? Alice, may problema ba? Nagulat kaming tatlo na magsalita si Miguel sa aking likuran. Agad na tumakbo si Maine sa kanyang ama at mahigpit na yumakap. "Daddy, gusto ni Maming umalis sa dito sa mansyon. Bakit po, inawan niyo po ba siya?" Umiiyak na tanong ni Maine. Galit ko namang tinitigan si Miguel. Pagkatapos mabilis ako naglakad papaalis ng kwarto ng aming mga anak. Diretso ako sa guest room at agad na naglock ng pinto. Ayoko tong makausap. "Alice, open the door. Ano bang problema mo? Bakit bigla ka nilang nagagalit?" Narinig kong sigaw ni Miguel sa labas ng pintuan. Halos 1 oras na rin ako dito sa loob ng guest room at wala ako ibang ginawa kundi ang umiyak. "Pwede ba? Iwan mo muna ako dito, Miguel. Bumalik ka na sa kabit mo." Galit na sigaw ko dito. Natigilan naman sa pagkatok si Miguel. "Ano bang pinagsasabi mo? Alice, kakarating ko lang. Alam mo bang miss na kita? Bakit ito ang naging salubong mo sa akin?" Pagod ako sa mahigit 1 buwan kong business trip tapos itong maaabutan ko sa mansyon? Anong problema? Makipag-usap ka naman sa akin ng maayos, sagot nito. Bakas na sa boses nito ang tinitimping galit habang kinakalabog ang pintuan ng kwarto. Agad akong lumapit ng pinto at walang sabi-sabing binuksan. Agad na tumampad sa harapan ko ang mukha ni Miguel at walang sabi-sabi, sinampal ko ito. Gulat na napatitig to sa akin habang ako'y halos magdilim na ang paningin sa matinding galit. "Bakit ayaw mo akong tapatin, Miguel? Bakit kailangan mo pa akong paglaruan? Ano mo bang sobrang sakit sa akin to? 2 araw kong hinintay ang tawag mo.
2 araw kong hindi halos makatulog at makakain dahil sa matinding pag-aalala at pag-iisip ko sa'yo. Tapos kanina, alam mo ba ang nakita ko kanina? Kasama mo si Corina sa mall. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano kayo pinagkakaguluhan ng mga reporter. Ano? Itutuloy niyo na ba ang kasal? Gusto mo bang pirmahan ko na ngayon din ang divorce paper? Sabihin mo lang. Handa ako magparaya pero wag mo naman akong paaasahin dahil pagod na ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Ayaw na ayoko may kahati sa'yo, Miguel, kaya maawa ka. Tapatin mo ko. Kung mahal mo ang babaeng yon, sabihin mo lang. Maintindihan naman kita eh. Umiiyak kong wika dito. Kitang-kita sa mga mata ni Miguel ang matinding gulat. Akmang yayakapin ako pero tinabig nito ang kamay ko. Alice, please. Makinig ka muna. Walang kami ni Corina. Walang ibig sabihin na nakita mo kanina. Maniwala ka sa akin. Ikaw ang mahal ko at wala akong... Hindi ko na inintay pang tapusin ni Miguel ang kanyang sasabihin. Dalagad kong tinakpan ang aking tenga. Ayoko na makinig pa sa mga paliwanag nito. Sawa na ako. Pagod na ako. Tama na. Ayoko na makarinig pa ng mga kasinungalingan wala sa'yo. Mas mabuti pa maghiwalay na lamang tayo. Umiiyak kong wika nito. Agad na nagdilim ang mukha ni Miguel at hinawakan ako sa magkabilang balikan. Yan na wag mong gagawin, Alice. Akin ka lang at ayaw na ayaw kong marinig mula sa iyong katagang yan. Galit na wika nito sa akin. Tinitigan ko to ng masama. So balak mo kaming pagsabayan ni Corina? Hindi ka ba marunong makontento sa isang babae? Ilan ang gusto mo? 2? 3? 4? Sabihin mo. Sabihin mo para ihanda ko ng sarili ko. Galit na sagot ko dito. Hindi ko ininda ang matalimatitiig sa akin ni Miguel. Makinig ka, Alice. Ikaw ang mahal ko kaya pwede bang bigyan mo ako ng time para ayusin to? Pwede ba? Galit na sigaw nito sa akin. Inisihan ko ito. Hindi ka pa rin pala nagbabago? Akala ko hindi mo na ako sasaktan pa. Pero mas matinding sakit ang ginawa mo sa akin ngayon, Miguel. Palayain mo na ako. Ayoko lang makita pa kahit kailan. Umiiyak na wika ko dito. At akmang tatalikuran ko na. Pero mahigpit ako nitong hinawakan sa braso. Hindi ka po pwedeng umalis sa tabi ko, Alice. Matagal kitang hinanap at hinintay. Bigyan mo ako ng time dahil aayusin ko ang lahat ng to. Please, magtiwala ka sa akin. Pero masyadong sarado ng puso't isip ko dahil sa pinaghalong selos at pagod, pati na rin depression. Ayoko nang makinig pa sa mga paliwanag nito. Kung talagang mahal mo ko, palayain mo na ako, Miguel. Ayoko na sa relasyong to. Gawin mo na lang kung ano makapagpapaligaya sa'yo. Wika ko dito. Laglag ang mga balikat, tinalikuran ko to at naglakad ng walang direksyon sa loob ng manson habang umiiyak. Pakiramdam ko na wala na ako ng kakampi sa buhay. Pakiramdam ko bigla ako naligaw at di ko alam kung paano ko lulusutan ang problemang kinakaharap ko. Agad akong napahawak sa aking ulo nang may naramdaman kong may parang pumitik, kasabay ang panalabo ng aking mga mata. Agad akong napaupo sa sahig at wala sa sarili, napasabunot sa aking buhok. Mukhang napapadalas yata ang pagsumpong ng migraine ko, kaya huminga ako ng malalim. Buti na lang hindi na ako sinundan pa ni Miguel. Sa nanlalabo kong paningin, pilit kong inaaninag ang buong paligid. Tumigil muna ako ng ilang minuto, ikinurap-kurap ang aking mga mata. Unti-unti namang bumalik ang aking paningin at medyo natanggal na rin ang sakit ng ulo ko. Agad akong naglakad palabas ng manson. Sinalubong naman ako kaagad ni Carla. Aalis ka ba ngayon, Ma'am Alice? Tanong nito sa akin. Pinikit ko ang aking mga mata at saka tumango. Pasensya na po, ma'am. Nagbilin po si Mr. San Isidro. Bawal daw po kayong lumabas habang di siya nakakabalik. Sagot sa akin ni Carla. Matalim ko naman tong tinitigan. Sabihin mo sa kanya, aalis ako. Sa ayaw at sa gusto niya. Tumabi ka. Seryoso kong wika dito at diretso naglakad papunta sa mga sasakyang nakaparada. Pinipigilan naman ako ni Carla pero hindi ko to pinakinggan. Ma'am, pasensya na po pero bawal po talaga kayong umalis. Kami po ang malalagot nito kapag nalaman ni Mr. San Isidro na nakalabas kayo. Pigil ulit nito sa akin. Pero hindi ako nakinig. Ma'am, please, maawa na po kayo sa amin. Alam niyo naman siguro kung paano magalit si Mr. San Isidro, di ba? Please, hintayin niyo na lamang siya. Tiyak na babalik din agad yun. May kakausapin lang daw po siya sa labas. Nagmamakaawang wika ni Carla. Natigilan naman ako. Pagkatapos tumungo ko at umakyat pabalik ng kwarto.
Agad akong pumasok sa loob at nakita ko pa may bouquet ng rosas sa nakapatong sa magulong kama. Agad na tumulong luha sa aking mga mata. Kinuha kong rosas at muli ako napahagulhol. Pagkatapos walang sabi-sabi, ibinato ko ito. Napaupo ako sa sahig habang patuloy na umiiyak. Nasa ganoong posisyon ako nang pumasok si Nanay Hilda. May dala ng tubig. Tinitigan ko ito. Itong baso, agad namang hinaplos ang likod ko. Alam ko ang dahilan kung ba't ka nagkaganyan, Alice. Pero sana hayaan mo muna ang asawa mo na magpaliwanag. Alam ko puno ng galit ng puso mo ngayon pero huminahon ka. Hayaan mo magpaliwanag ang asawa mo. Wika nito sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pagod na ako, Nay. Ayoko na. Parang gusto ko na lang maglaho para mawala ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Malungkot kong sagot dito. Agad namang napaantanda si Nanay Hilda. Diyos ko, huwag kang magsasalita ng ganyan, Alice. Adalahanin mo, may mga anak ka. Kailangan mong lumaban sa buhay. Alam kong masakit pero lagi mong iisipin ang anak ninyo ni Miguel. Sagot nito. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang lumaban, Nay. Kung wala lang batang nasa sinapupunan ko noon, hindi ko na lang sana natuluyan na lang ako noon. Hindi ko na sana maramdaman pa ang ganitong sakit. Sana namatay na lamang ako. Umiiyak na sagot ko dito. Agad na niyakap ako ni Nanay. Pagkatapos ay hinagod ang likod ko. Iha, labanan mo ang nararamdaman mo. Kakausapin ko mamaya si Miguel pagdating niya. Mangako ka sa akin, Alice, huwag kang gumawa ng mga bagay na ikapapahamak mo. Huwag kang gumawa ng bagay na alam mong kasalanan sa Diyos. Sagot nito sa akin. Pumikit naman ako. Ganito pala ang pakiramdam kapag depressed ka. Siguro nga depressed na ako ngayon sa mga nangyari sa amin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakikita ko ang aking sariling umiiyak. Ipinilig ko ang aking ulo. Bakit parang may nagbago sa akin? Bakit pakiramdam ko ang lungkot ng buhay ko? Hindi ko na nakikita ang aking sarili na masaya. Siguro kapag nawala ako, hindi naman pababayaan ni Miguel ang mga anak namin. Total naman parang di na nila kayang mabuhay na hindi kasama ang kanilang ama. Mukhang di na ako kailangan pa ng lahat. Mukhang kailangan ko ng sumuko. Naririnig kong patuloy sa pagsasalita si Nanay Hilda, pero wala na akong maintindihan pa. Tulala lang akong nakatitig sa kawalan. Hanggang sa naramdaman ko, nag-iisa na lamang ako. Wala na akong kasama. Wala nang nagmamahal sa akin. Iniwan na ako ng lahat. Sa bagay, bata pa lang ako, wala nang nagmamahal sa akin eh. Bata pa lang ako, tinikwil na ako ng sarili kong mga magulang. Siguro hindi talaga ako bagay sa mundong to. Siguro wala talagang may gusto sa akin. Tinapon nga ako ng mga magulang ko, ibang tao pa kaya? Tulala akong tumayo. Naglakad papuntang banyo. Agad kong binuksan ng tubig sa bathtub. Wala na ako sa aking sarili. Para na ako nakalutang sa kawalan. Biglang naging manhid ang aking pakiramdam. Ayoko na mag-isip pa. Pagod na ako. Pagod na. Hanggang sa nakita ko na lang aking sarili na nasa bathtub na ako. Nakalublob sa tubig at nakatingin sa kawalan. Miguel's POV. Nanginig ang buo kong kalamnan dahil sa matinding galit. Nakaupo ako dito sa aming hideout at hinihintay ang pagdating ng tauhan ko na inutusan para hanapin si Corina at dalhin sa harapan ko. Alam ko ang dahilan kung ba't galit na galit sa akin si Alice kanina. Kahit busy ako sa kabi-kabilang meeting sa Europe, alam na alam ko kung paano nagkalat si Corina. Alam kong isa to sa matinding dahilan kung ba't nagwala ng husto si Alice. Sinadya kong wag tong tawagan sa ng 2 araw dahil gusto ko sana tong isorpresa. Binili ko lang naman ng pinakamahal na diamond ring at bala ko tong sorpresahin sa pamamagitan ng pagpapakasal ulit dito. Kaya lang umeksena na naman si Corina. Ang mali ko lang una kong inatupag si Corina pagdating pa lamang dito sa Pilipinas. Nalaman ko kasing nasa mall ito at gusto kong kumprontahin dahil dito sumunod sa bilin ko na bawiin ang gawa-gawang relasyon at kasalan naming dalawa. Wala naman talagang katotohanan ng bagay na yun. Pero hindi ko alam na seryoso para ni Alice ang mga lumalabas sa balita sa social media. Nagsindi ako ng sigarilyo para pakalmahin ang aking sarili. Matagal ko nang iniwan ang bisyong ito pero mukhang ito ang kailangan ko ngayon para kumalma. Kasabay ng pagbuga ko ng usok mula sa sigarilyo, ang pagpasok sa isip ko kung anong itsura ni Alice kanina. Galit na galit to sa akin. Ipinilig ko ang aking ulo. Kailangan ko tong mapaamo sa lalong madaling panahon. Kailangan sundin ni Corina lahat ng gusto ko, sa ayaw at sa gusto nito. Kung kinakailangan putulin ko ang sungay nito, gagawin ko.
Naikuyom ko ang aking kamao. Wala pa ba sila? Tanong ko sa isang tauhan ko na nakaantabay lang sa kung anong iuutos ko. Agad tong yumuko at nagsalita. Nakuha na nila si Miss Corina, boss. Malapit na raw po sila. Sagot naman ito. Agad akong tumango at muling naghit-hit buga sa hawak kong sigarilyo. Malaking eskandalong ginawa sa akin ni Corina. Hindi ko mapapatawad sa kalapastangan niyang ginawa. Imbes na nagpapahinga na ako ngayon kasama ng mahal ko si Alice, eto ko ngayon, inaayos ang gusot na ginawa ng babaeng yon. Napangisi ako na makita kong parating ng mga tauhan ko. Hawak nila si Corina at isa pang babae. Nakalimutan kong pangalan pero alam kong matalik na kaibigan to ni Corina. Nakita ko ang kanilang panginginig sa takot habang hila-hila sila Norman at ng isa ko pang tauhan. Ano ba? Bakit nyo ba kami dinala dito? Anong kailangan nyo sa amin? Narinig ko pang bulyaw ni Corina kay Norman habang pilit na nagpupumiglas. Tahimik lang ako sa pagkakaupo habang nakalapit sila sa akin. Nakita ko ang pagbabago ng itsura ni Corina nang mamukhaan ako. Agad na nanlaki ang mata nito. Kasabay ng pagngiti. Ngumisi naman ako. Sinenyasan si Norman na palahorin si Corina sa harapan ko. Ang babaeng kasama nito, pinalayo ko sa amin. Hindi ito kasama sa galit ko kaya hayaan ko na lamang na panoorin niyang gagawin ko sa kaibigan niya ngayon. Kailangan na itong madisiplina para hindi na humaba pa ang sungay. Miguel, anong ibig sabihin nito? Bakit ako dinukot ng mga taong yan? Tanong ni Corina at nagpupumilit na tumayo. Sinenyasan ko si Nestor na pigilan to. Agad namang tumalima tinawakan si Corina sa magkamila ang balikat at buong persang pinaupo sa harap ko. Pero nanlalaban to at ayaw sumunod. Lumuhod ka. Hindi mo ba kilalang nasa harapan mo? Galit na sigaw ni Norman dito sabay sipa sa likod ng tuhod nito. Napaigik naman si Corina sa gulat at sakit, sabay napaluhod. Nanililisik ang mga matang lingon si Norman kaya naman sinenyasan ko si Norman na sampalin ito. Agad namang tumalima. Ayokong mahawakan ang balat ni Corina, kaya hahayaan kong si Norman ang gumawa ng mga bagay na gusto kong gawin dito bilang kaparusahan. Agad na napaiyak si Corina, sabay hawak sa pisnging nasaktan. Malakas ang pagkakasampal na ginawa ni Norman, dalagad na bumakat ang palad nito sa mukha ni Corina. Maluha-luha namang tumingin sa akin si Corina. Pinanlisikan ko to ng mata at sinenyasan ng isa kong tauhan na iabot sa akin ng sinturon. Ayoko na sanang gawin ang bagay na to, pero mukhang ito lang ang makapagpapalambot sa matigas na ulo ng babaeng to. Miguel, bakit mo pinabayaan na saktan ako ng taong yan? Anong kailangan nyo sa akin? Umiiyak pang tanong nito sa akin. Ngumisi naman ako. Lalo tong nahintakutan na makita niyang hawak ko. Alam mo naman siguro kung ano ang kasalanan mo, hindi ba? Huwag mo nang sayangin pa ang oras ko para sagutin ang tanong na yan. Corina, dahil sinayang mong oras ko, ngayon tatanungin kita. Pero siguraduhin mo lang na sasagutin mo ko ng tama. Dahil sa tuwing magkakamali ka ng sagot, lalapat sa balat mo itong hawak ko. Galit na wika ko dito. Tumayo ako habang nilalaro-laro ang sinturon na hawak ko. Agad namang nanginig sa takot si Corina. Miguel, bakit ganyan ka ngayon? Hindi, please. Pakawalan mo na kami. Hindi ko na ulitin ang ginawa ko, maawa ka. Huwag mo akong sasaktan. Umiiyak pang wika nito sa akin. Nginisihan ko to sabay hampas sa hawak kong sinturon. Napasigaw to sa sakit. It's too late, Corina. Masyado na nasaktan si Alice dahil sa mga pinagkakalat mong kasinungalingan. Hindi mo na mababawi pa ang lahat ng hirap ng kalooban na nararamdaman niya ngayon. Bakit ba napakahirap mong pasunurin? Bakit napakahirap mong pakiusapan? Sigaw ko dito at muli kong hinampas ang hawak kong sinturon. Muling napasigaw si Corina sa sakit. Tinamaan to sa likod kaya't napahiga ako. Alam mo ba kung anong gagawin ko sa'yo ngayon? Sa inyong dalawa ng kaibigan mo, ha? Galit na sigaw ko dito. Napaiyak ito. Miguel, patawarin mo ko. Pangako, hindi. Hindi na kita kukulitin pa kahit kailan, please. Maawa ka sa akin. Maawa ka, hindi ko na uulitin pa, Miguel. Umiiyak pang wika nito at pilit na gumagapang papalapit sa akin. Ngumisi ako at manghahatawan ulit nang biglang magsalita ang isa kong tauhan. Nilingon ko to at iniabot sa akin ang hawak itong cellphone. Kunot na ako namang iniabot at sinagot kung sino nasa kabilang niya. Nagtaka ako na marinig kong boses ni Carla. Halata sa boses ito ang pagkataranta, kaya agad akong nakaramdam ng matinding kaba.
Mr. San Isidro, pasensya na ako na istorbo kita. Kaya lang po may nangyari pong hindi maganda kay Ma'am Alice. Sir, papunta na po kami ng ospital. Wika nito sa kabilang linya. Parang biglang nanlaki ang ulo ko sa narinig. Pakiramdam ko biglang nanghina ang tuhod ko. Nabitawan kong hawak kong sinturon at wala sa sariling naglakad, papunta ng sasakyan. Bakit? Ano nangyari? Di ba sinabi ko na sa iyong bantayan niyo siya? Galit na sigaw ko. Lalong nanlisik ang aking mga mata dahil sa pinaghalong galit at matinding pag-aalala. Sir, hindi po kasi namin akalain na magagawa ni Ma'am yun eh. Sa banyo niya po tinangkang magpakamatay sa pamamagitan ng paglulunod ng sarili sa bathtub. Sagot nitong bakas sa boses ang takot. Bigla ako nang hina. Pakiramdam ko pinagsakloban ako ng langit at lupa. Naikuyom ko ang aking kamao at binalingan si Norman. Igapos mo sila. Babalikon ko sila para muling maningil. Mahinang wika ko at agad na sumakay ng sasakyan. Narinig ko pa ang pagsigaw ni Corina pero hindi ko na pinansin. Ang buong isip ko nakatuon lamang kay Alice. Hindi sila po pwedeng mawala sa akin ng ganon-ganon na lamang. Matagal ko siyang hinanap at hinintay at kahit ang kamatayan pipigilan ko, wag lang siyang mawala sa akin. Agad namang nagmaneho ang personal driver ko. Nandito na kami sa The Joss Hospital. Balita sa akin ni Carla sa kabilang linya. Hindi ko to sinagot. Pagkatapos ay wala sa sarili, binitawan ko ang hawak na cellphone. Malamlam ang aking mga mata na tumingin sa labas. Agad na pumatak ang luha sa aking mga mata nang hindi ko namamalayan. Hindi ko ma-imagine kung gaano katindi ang sama ng loob na nararamdaman ni Alice sa akin at nagawa itong pagtangkaan ang sariling buhay. Kung alam ko lang na may masama itong balak sa sarili, hindi ko na sana to iniwan pa kanina. Agad kong nakita si Carla makarating kami sa ospital. Agad ako nitong napansin at nagmamadali akong nilapitan. Pasensya na po, Mr. San Isidro, kung nagkulang kami sa pagbabantay kay Ma'am Alice. Mabuti na lang po at nakita agad siya ni Aling Hilda at agad naming nabigyan ng paunang lunas. Wika nito sa akin. Hindi ako umimik at naglakad papuntang emergency room. Sakto naman ang paglabas ng isang babae na medyo may edad na galing sa loob ng emergency room. Nakasuot to ng kulay puti kaya naisip ko, isa itong doktor. Kamusta ang asawa ko? Tanong ko kaagad dito. Agad naman akong hinarap. Tinitigan pa ako nito bago nagsalita. Don't worry. Ligtas na siya sa kapahamakan. Nakainom lang siya ng konting tubig at ayos na siya ngayon. Kailangan niya lang magpahinga at pwede na siyang iuwi kaya makabawi na siya ng lakas. Sagot nito. Nakahinga naman ako ng maluwag. Malaki ang aking pasasalamat dahil naagapan agad si Alice. Kung hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Agad namang nailipat sa private room si Alice. Tulog ito kaya matyaga ako munang binabantayan buong gabi. Inutusan ko na rin sila, muna ang bahala kay Corina. Hindi pa ako tapos sa babaeng yon. Hindi pa ako tapos na parusahan to. Nandahil sa kasinungalingan nito, muntik nang mawala sa akin si Alice. Ipinangako ko na sa aking sarili na hindi na ako mananakit ng tao, pero inuubos ni Corina ang pasensya ko. Sobrang tigas ng ulo at di marunong tumanggap ng pagkatalo. Pagkatapos ng tulong na ginawa ko sa kanya para makilala siya sa career na gusto niya, ito pa ang igaganti niya sa akin? Di naman ako nagkulang sa pagsabi dito na walang kami. Hindi siya dapat ma-inlove sa akin dahil wala akong planong seryosohin siya. Makikita niya. Hindi niya makakalimutan ng parusang ibibigay ko sa kanya. Ipapatikim ko dito kung paano magalit ng isang Miguel San Isidro. Hinaplos ko ang mukha ni Alice habang natutulog. Nakita kong bahagyang gumalaw ang talukap ng mga mata nito. Indikasyon na magigising na kaya naman di ko napigilan ang aking sarili na sambitin ang pangalan nito. Alice, honey? Malambing kong anas dito. Unti-unti naman itong dinilat ang mga mata. Pagkatapos ay tinitigan ako nito. Nasaan ako? Mahinang tanong nito at agad iniwas ang tingin sa akin. Nandito ka sa ospital. Ligtas ka na. Bakit mo naman nagawa yun? Bakit tinangka mong kitilin ang sarili mong buhay? Alam mo bang labis ako nag-aalala sa'yo? Tanong ko dito, napuno ng pagdaramdam. Nakita ko ang pagdikit ng mata nito, kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Dapat hinayaan niyo na lang akong mamatay, Miguel. Huwag na nating pahirapan pa ang ating mga sarili. Kung talagang mahal mo siya, malaya ka magpakasal sa kanya. Hindi ako maghahabol pero sana man, tapatin mo ko. Sana naman huwag mo akong lokohin. Masakit man pero tatanggapin ko. Huwag mo na lang sana akong paasahin. Sagot nito habang umiiyak.
Agad ko tong niyakap. Ano bang sinasabi mo? Kailanman hindi kita niloko, Alice. Mahal na mahal kita at walang katotohanan ang mga pinapakalat at chismis ni Corina. Matagal ko nang winarningan ng babaeng yun ay tama niya ang mga maling balita na ginawa niya tungkol sa amin. Pero sadyang matigas ang ulo niya. Huwag kang mag-alala dahil tatapusin ko na ang kahibangan ng babaeng yon. Sagot ko dito. Agad tong natigilan. Pagkatapos ay tinitigan ako nito. Paano nangyari yon? Bakit niya ipinagkalat sa lahat na may relasyon kayo at malapit ng ikasal? Isa pa nakita ko kayo sa mall na magkasama. Sagot nitong halata sa boses ang matinding lungkot. Napabuntong hininga ko. 3 taon ko na nang kilala si Alice. Ako ang tumutulong sa kanya para sumikat si Corina sa showbiz. Kabayaran ko yon sa kanya sa mga gabing kailangan ko ng kaniig. Lalaki ako at naghahanap din ako ng babaeng makakasama pero hindi ibig sabihin minahal ko siya. Halos ilang beses lang may nangyari sa amin. Di din naman ako ganun kasugapa pagdating sa kama, lalo na kapag naiisip kita. Pero bago tayo muling nagkita, sinabihan ko na siya. Huwag siya mag-e-expect ng tawag mula sa akin. Nalaman ko rin kasing pinagkakalat niya sa media na may relasyon kami at engaged na. Sinabi ko sa kanya, bawiin niya lahat ng kasinungalingan niya. Umuo naman siya pero hindi ko akalain na hindi siya susunod sa usapang yon. At tinaon niya pa talaga na wala ako dito sa Pilipinas noong nagpa-interview siya. Kaya nagdesisyon akong umuwi ng mas maaga para kumprontahin siya. Sinabi na isa kong tauhan na nasa isang mall si Corina, kaya agad akong dumiretso doon pagkababa pa lang ng eroplano para makausap at mapagsabihan siya. Natatakot kasi ako na baka maniwala ka pa sa mga kasinungalingan niya. Hindi ko naman akalaing nandun ka rin sa mall na yon at nakita mo kami. Mahaba akong paliwanag dito. Natameme naman to. Halata sa itsurang hindi naniniwala sa aking sinasabi. Kung totoo ang iyong sinasabi, bakit di ka tumawag sa akin ng 2 araw? Alam mo bang halos mabaliw ako kakahintay ng tawag mula sa'yo? Tanong nito sa akin. Napangiti naman ako. Talagang tiniis kong wag tumawag sa'yo dahil gusto kitang sorpresahin. Gusto kong maling mag-propose sa'yo ng kasal. Gusto ko kasing mamiss mo ko ng todo. Kaya lang sumabay naman tong si Corina sa atin, kaya nabulyaso lahat ng plano ko. Alam mo bang galit na galit ako sa ginawa niya? Kaya ako umalis ng bahay dahil gusto kong parusahan ng babaeng yon. Nandahil sa kanya nagkagulo tayong 2. Sagot ko rito sabay hawak sa kamay. Nakita ko naman ang biglang paglamlam ng mata nito habang nakatingin sa akin. Pagkatapos sumili ang masayang ngiti sa labi nito. Nagsasabi ka ba ng totoo? Baka naman ginugod time mo lang ako ha? Tanong nito sa akin. Natawa naman ako. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Balik kong tanong. Natigilan naman to. Totoo naman kasing never akong pinagsinungalingan nito. Alam kong kahit papaano, nararamdaman nito kung gaano ko siya kamahal. Sorry, mahinang boses na wika nito. Natawa naman ako. Yun lang bang masasabi mo ngayon? Pagkatapos ng muntik mo ng patay ng sarili mo sa pagpapakalunod sa bathtub, sorry lang masasabi mo ngayon? Alam mo bang halos mabaliw ako sa pag-aalala sa'yo? Sa susunod kasi, magtanong ka muna sa akin. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Kastigo ko dito. Sorry na nga kasi, di ko naman alam eh. Kinain lang ako ng matinding selos kaya nagawa akong bagay na yun. Sagot nito sa akin sa nahihiyang boses. Anong parusa kaya ang ipapato ni Miguel kay Corina at sa kaibigan nito ngayong halos manganib ang buhay ni Alice dahil sa kasinungaling ang ipinakalat ng mga to sa media? Dahil sa pagtatapat ni Miguel kay Alice ng plano niya, tuluyan na kayang matuldukan ng agam-agam sa puso ni Alice? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.